Una po sa ating mga balita, tinawag na chismis ni Pangulong Aquino ang mga kumalat na balita na nawalan umano siya ng malay nitong weekend. Ayon po sa Pangulo, tila desperado na ang mga nagpakalat nito at iginiit na hindi siya kritiko o hindi siya magpapaapekto sa kanyang mga kritiko at tuloy lamang ang programang kanyang sinimulan. Inihayag po ito ng punong ehekutibo sa kanyang pangunguna sa briefing ng South Luzon Expressway Toll Road 4 Project sa Tiaong, Quezon. Ang ulat mula kay Elena Luna. Sinagot ni Pangulong Aquino ang kanyang mga kritiko matapos kumalat ang mga balita na nahimatay siya nitong weekend. Talaga naman pong para sa mga porsigido nating kritiko, tila sala sa init, sala sa lamig ang aming sitwasyon. Pagtitiwalaan po ba natin ang mga katunggali natin sa tuwid na daan, gayong maabot na sa sukdulan at walang pakundangan ang pagnanais silang magdulot ng agam-agam at kaguluhan, pati sa pag-iisip ng publiko. Sila po ang gumagawa ng chismis na wala namang katuturan o basehan upang isulong ang sariling agenda. Sila rin po ang mga nagnanais na makuha ang kapangyarihan at makinabang muli sa baluktot na kalakaran. Kung maniniwala tayo sa pinapakalat ng chismis, talagang lalabas po na wala tayong ginagawa at mababaliwala lang ang lahat ng ating nagawa simula nang tayo ay manungkulan. Nagsalita tungkol dito ang Pangulo habang bumibisita sa lalawigan ng Quezon para sa briefing ng SLEX TR4 o ang South Luzon Expressway Toll Road 4 at iba pang road project sa Southern Tagalog. Sinabi ng Pangulo na panahon pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ipinangako ang SLEX TR4. Binubuo ito ng 28 kilometrong kalsada na may 4 na lane na magsisimula sa Santo Tomas, Batangas hanggang sa Lucena, Quezon. Target na makumpleto ang TR4 sa taong 2019. Piniling gawin ang programa sa Tiaong, Quezon dahil ito ang magiging kauna-unahang exit ng kauna-unahang expressway sa lalawigang ito. Layunin nga po ng proyekto ito na pabilisin ang transportasyon at magbunsod ng kaunlaran hindi lamang sa Kamaynilaan kundi maging sa mga karating nitong bayan. Nagkakahalaga po ang proyekto ito ng 13.08 billion pesos. Mahigit 57.5 kilometro po na may 4 na lane ang gagawin dito na babagtas mula Santo Tomas, Batangas hanggang Lucena, Quezon. Siyempre po, pag meron ng ganyang karsada, yung papunta naman Bicol ay lalong dadali na maigawa na rin. Oras na makompleto ito ang biyahe mula Santo Tomas hanggang Lucena na sabi sa atin inaabot ng 4 na oras, magiging 1 oras na lang. Bukod sa mga pangunahing kalsada na naiisaayos ng gobyerno sa Timog Katagalugan, nabanggit din ng Pangulo ang pagsulong ng industriya ng niyog, lalo pat magagamit na dito ang Coco Levy Fund kasunod ng desisyon ng Korte Suprema. Talagang usap-usapan at pinakakakitaan ng iba't ibang produkto ng niyog. Dinatala natin yung virgin coconut oil, pero meron rin po tayong coco water, coco nets, coco coir at coco peat. Bukod pa rito, magagamit na rin po natin ang Coco Levy Fund sa pagpapaunlad ng ating mga niyugan. Ipinaalala ng Pangulo na dapat maging mahinahon ng lahat at magpakita ng malasakit. Dapat din daw napiliin ng tama at makatwiran, lalo pat sa susunod na taon ay eleksyon na. At alam naman po nilang hindi na ako tatakbo next year. Bakit ba pinupuntirehan nilang parati akong banatan at banatan? Simple lang po ang sagot dyan. Kung ako po ay magandang nagawa at kinikilala siguro ng ating mga kritiko, natural, pag tayo nag-endorso, may halaga. So ang trabaho po nila ngayon, no? Lahat na napagtulungan natin ay gawin baliwala. Para sa ganung paraan, pag nakako silang mas mabuting gagawin nila, tila mas madali. Pero dito po, sa Quezon, sa Batangas, sa Laguna, sa Kabikulan at marami pa ibang lugar, ang Pilipino po ay hindi nauuto ng mga taong hindi totoo magsalita. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna, Tiaong, Quezon.